check. Yan. It's good to see you, mga kapatid. It's time for us to worship our God. Inaanyayahan ko na ang bawat isa ay tumayo. Sige, score dito sa harap. No? Nasain natin na maranasan natin ang Santong Espiritu. Yun po yung pinakamahalaga. No? We are here, we are gathered here to experience the love of the Lord. No, yung pagkilos ng ating Panginoon. And as we sing a song, tunay nga na i-dedicate natin ito, isang panalangin para sa Panginoon. Let us pray. Hallelujah, hallelujah. Lahat ng may bibig ay magpuri sa ating Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Hallelujah, we worship you, O Lord God. Come, Holy Spirit. Fall afresh on us, O Lord. Fill us anew, we pray, O Lord God. We ask for more of your anointing, more of your wisdom, more of your word, O Lord God. Oh, come, Holy Spirit. Fall afresh on us. Hallelujah, Lord God. You are forever faithful, O Lord God. Panginoon, sa gabing ito, tunay nga po na ang kapahingahan sa buong araw na ginawa ng bawat kapatid sa mga pagpapagal, O Lord God, we ask, O Lord God, this is a time to rest in your presence, O Lord God. This is a time to rest and give us more strength, O Lord God. Panginoon, nagsusumamo kami sa oras na ito na patuloy na maranasan ka namin. Na patuloy na ikaw ang Diyos na magbigay ng kapahingahan sa amin, Lord God. Lord, we say sorry kung ano man yung mga nagawa na isip namin na hindi ayon sa iyo, Panginoon. We ask, O Lord God, your forgiveness dahil nais namin tunay nga, Panginoon, na anuman na magsisilbing hadlang sa oras na ito, we cut it in Jesus' mighty name, O Lord God. We rebuke the spirit of the enemy and we welcome your spirit right now, Abba Father, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Ikaw ang madakila at maluwalhati sa oras na ito. Lord, i-open namin yung spirit namin sa iyo na ikaw na Diyos na dakila sa lahat ang maluwalhati ng bawat kapatid na narito. Hindi kami lalabas sa lugar na ito na hindi kami puno, kundi ikaw ang Diyos na magpupuno sa amin, Lord God. Ano man ang hinahanap namin ng mga katugunan na kasagutan, ikaw ang Diyos na magkakaloob nito, Lord God. We ask for more of your spirit in this place, O Lord God. Lord, maluwalhati ka, Panginoon. Tunay nga po na matouch namin, makarating kami to the Holy of Holies, O Lord God. Lord, salamat po sa oras na ito. We bring back to you all the glory, all the honor, all the praises and adoration into your name. Amen and amen. Thank you, Lord God. Tayo na po at ihanda po natin ang ating mga puso sa pagsamba sa ating Panginoon. At yung bawat lyrics po ay wag lang po natin basta kantahin. Kantahin po natin ng buong puso habang pinapupurihan po natin siya. Okay, let's praise and worship po. Sarap talaga ang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang diriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ko ay
ay sarap talaga ang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa pag-diriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Let's continue to worship the Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. I thank you for this love, Lord. Feel wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. What is the Lamb seated on the throne? I'll crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. I thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and
the feet of Jesus, the greatness of the mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb.
salamat, Panginoon, sa inyong presensya ngayong gabi, O Lord God. Tunay nga pong kapag ikaw ang aming inawitan, O Lord God, hindi mapapantayan yung peace na ibinibigay mo sa amin, O Lord God. Ano man ang aming mga pinagdadaanan sa buong linggo, O Lord God, palagi kang nasa likod namin, O Lord. Nawa, Panginoon, ngayong araw, ano man po ang aming mapakinggan na mga salita mo ay magamit namin ngayong linggo, O Lord. Maraming salamat, O Lord, sa inyong presensya. Ikaw lamang po ang dapat na papurihan at pasalamatan. In Jesus' name, thank you, Lord. Amen. 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 Pwede na po tayo. Nakaupo na pala. Okay. Gandang hapon po sa ating lahat. Masaya po ba tayo? Nandito tayo. Sila tita, ang aga nila dito dumating kanina. No? Thank you po, tita, sa pag-attend. So, si Daryl, tama, Daryl. Okay, Daryl. So, we're so blessed to have you. Maraming salamat po sa Panginoon sa ginagawa ng Lord at patuloy na binibigyan nila tayo ng lakas, physical man or spiritual, no? At dinako niya tayo sa lugar na ito ng mais at ligtas. Alam niyo yung movie na Terminator, no? Terminator kay Arnold Schwarzenegger. Terminator. Pakita nga natin, Mami. Yan, ang ganda. Wala pa. Down mo lang, down. Yan. Happy New Year! Okay. Pakiclick mo lang yung sa ibaba, yung preview. Tapos saka mo i-down. Ayaw? Pakiclick mo yung kabilang slide kanina, in sa songs, tapos lipat ka ulit dun sa Ayaw pa din. Sige, anyways, sayang. Okay, in Terminator, it's a story about a cyborg assassin. Cyborg assassin travels from 2029 to 1984. Alam ni Kuya to. To kill Sarah Connor. Si Sarah Connor, siya yung nanay. Ayan, Terminator. Oh, yeah. So, yan, Terminator. So, si Sarah Connor, anak niya si John Connor. No? Si John Connor naman, siya yung tatapos dun sa lipi ng mga cyborg. Siya yung tatapos doon, siya yung papatay doon sa lahat ng cyborg sa taong 2029. So, kaya kailangang mag-travel ni Terminator papunta dun sa 1984 para patayin niya yung nanay na hindi pa nanganganak. Gets? So, yun. He has a mission. Sa madaling salta, si Terminator, he has a mission. Sa part 1 kasi, villain pa siya kontrabida pa siya. Pero dun sa part 2, dun siya minahal ng tao kasi siya na yung mismong bida dun sa movie. No? Yan. He is designed for that specific mission. Right? So, another slide, meron pa tayo isang example. Yan. Charan! Ayan, okay, next po. Yan, he has a mission. Yan, thank you po. Denzel Washington. Sino po nakapanood na ng Man on Fire? Nakapanood na? Man on Fire? Oh, syempre, sabay natin pinanood yan. Ayan. Man on Fire. Si Denzel Washington po, yung story ng movie na to is about a bodyguard. Bodyguard siya ng isang batang babae na anak ng isang milyonaryo. So yung batang babae, kinidnap, parang siya yung sinisisi, kasi nga, kinidnap yung batang babae sa Mexico kasi talamak daw po doon yung ganun, kidnap for ransom sa lugar ng Mexico. So doon nangyari yung event. Ang ginawa niya, kahit wala na siya doon wala na yung kontrata, kumbaga dissolve na yung contract, hindi na siya yung bodyguard kasi nakidnap na nga yung bata. But still, gumawa pa rin siya ng paraan para mabawi niya yung bata. Pinersonal niya sa madaling salita. Napakaganda ng movie na to. And then again, babalik tayo dun sa terminology natin na he is designed for that mission. No? Pinili niya yung landas na yun. No? Kahit wala siyang suswelduhin. No? Napamahal na kasi sa kanya yung bata. Sabi dito, ex-CIA operative John Creasy reluctantly accept a job as a bodyguard for a 9-year-old
Si Lupita, di ba? Lupita yung pangalan ng bata dun sa movie. The daughter of wealthy businessman, Samuel Ramos, just as Quisi begins to develop a fondness. Ano raw po yung fondness? Means, fondness, ayan, he has a purpose. Ano po yung ibig sabihin ng fondness? Fondness, hindi pa yan. Means affection or liking for someone or something. So, yun. Nagkaroon siya ng affection dun sa bata. Kaya ang ginawa niya is pinersonal niya at ginawa naman niya yung best niya. Kahit naging kapalit pa nun is yung buhay niya. So, ganun kaganda yung story ng Man on Fire. Again, he is designed for that mission. Kahit wala siyang makuhang kapalit. Sabi diyan, God wants you to have both a ministry in the body of Christ, amen, and the mission in the world. So you have a mission. Meron tayong mission. Hindi aksidente na napunta sila tita dito, sila Daryl. Hindi aksidente na napunta tayo dito, ang bawat isa. We have a mission. No? We have a role. You have a role. And you have a story to tell. Meron kayong kwento na dapat malaman at maging inspirasyon ng iba. Amen? So, kwento or inspirasyon na pwedeng maging kalakasan. So, analyze natin, ano ba yung pagkakaiba ng ministry at ng mission? Ministry is your service to believers. Ministry, si Kuya, ayan, si Raquel, si Bib, si Carol, si Kuya Robin, nagme-media. So, ayun po yung ating ministry. Nagsuserve tayo sa mga believers. And mission is your service to unbelievers. Ayan. Yung ministry, turo yung kawang gawa sa loob ng church, naglilinis, kuya, tumutugtog, nagpapaawit, nag-ooperate ng slides, nag-a-usher. Ayan, sila ati Goni. While on the other hand, mission is your service to unbelievers. God created you to fulfill your mission. Di ba? So, hindi tayo ginawa para lang palamuti. Amen? God created us because meron tayong mission. Kung ano man yun, di ba sa mga movie, you have a great responsibility. No? Sabi doon sa movie ni Spider-Man, di ba? Nung una, hindi pa niya alam kung ano talaga yung mission niya, di ba? But as time goes by, doon niya na-discover kung ano ba talaga yung dapat niyang gawin, di ba? Si Spider-Man, nung una, ang gusto lang niya magiganti kasi namatay si Uncle Ben, di ba? Daryl, napanood mo si Spider-Man? Di ba? Yung panganay ko, gustong-gusto yan eh. Pero as time goes by, hindi na lang basta, paghihiganti eh. Nag-sink in na sa kanya yung responsibility niya kung ano ba talaga yung mission niya, ba't nagkaroon siya ng ganong klaseng ability. Matthew 28:19-20, ang sabi dito, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Ang sarap nun, di ba? And surely I am with you always to the very end of the age. Sumunod lang tayo. Amen? Wow. Eh di ba sabi nga finish na? Sabi, it is finished. Di ba sabi dun sa Passion of the Christ? Sabi. So, dapat tapos na. So, ito yung tinatanong na iba, dapat tapos na kasi it is finished na eh. Wala ano pa dapat natin gawin. Di ba? Ito, listen to this. The mission Jesus had while on earth is now our mission. Again, the mission Jesus had while on earth is now our mission because we are the body of Christ. What we did in His physical body, we are continue as His spiritual body. The church, okay? So yun raw yun. Tayo yung tagapagpatuloy ng ginawa ni Jesus Christ. Diba? So, malinaw na malinaw sinabi sa Matthew 28:19, go therefore make disciples of all nations. Nandun yung commandment, nandun yung continuation nung ginawa niya. No? So ngayong gabi,
meron tayong 2 puntos na pag-aaralan regarding with that. So, pakisabi sa katabi mo, you were made for a mission. You were made for a mission. You were made for a mission. Hindi ka ginawa para lang umupo dyan. Hindi ka ginawa para lang pumasok sa school, umuwi. Hindi ka ginawa para mag-computer games lang. Hindi ka ginawa para maging online seller or, di ba? You were made for a mission. Meron kang mas mabigat na responsibilidad na dapat gampanan. At kung ano man yon, yun po yung ating tatalakayan. Let's pray first. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Patuloy na hipuin niyo po yung puso ng bawat isa. Panginoon, ipaunawa niyo po sa amin, ipaintindi. Ano man po yung aming tatalakayin ngayong gabi. At salamat sa bawat kalakasang nararamdaman ng bawat isa. Patuloy na Panginoon, patatagin niyo kami sa aming pamumuhay, Father God. Ano man yung aming mga pangangailangan, alam namin kayo magpo-provide. Muli, ano man yung aming tatalakayin ngayong gabi, patuloy na Father God, kayo magpaunawa sa amin. Maraming salamat po. Kayo po ang maitaas, Panginoon, sa lahat ng gagawin namin, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan po. Ayan. So, I'm so excited kasi matagal po akong natigil sa pag-share ng word dahil po nagkaroon po ng work. So, pag Thursday po is, yun po, medyo busy po. But praise God po, nagkaroon po ulit ako ng pagkakataon to share the word of God sa bawat isa sa atin. So, number 1, the importance of your mission. Fulfilling your life mission on earth is an essential part of living for God's glory. Number 1 is the importance of your mission. Ayan. Yon, the importance of your mission. Sabi dito, your life, fulfilling your life on earth is an essential part of living for God's glory. Kapag sinabing essential, may idea po ba tayo? Pag sinabing essential, ito madalas nating naririnig noong time ng pandemic. No? Essential. Ang ibig sabihin niyan is utmost important. Essential, ibig sabihin niyan is, yan, utmost important. Indispensable. Necessary. Pagpapasok ka sa school, di ba? Sinasabi sa college, pagpapasok ka, mag-enroll ka, may mababasa ka na an essential requirement for admission to college. Hindi ka pwedeng mag-enroll ng sarili mo lang yung dala mo, right? Kailangan may dala ka kung ano man yun. Kung lilipat ka ng school, kailangan ano dala mo? TOR, good moral. May good moral pa ba ngayon? Naghahanap pa ng good moral. Meron pa po. Ayan. So, kapag mag-a-apply tayo ng work, no? Isa sa essential requirement para tanggapin ka nila is what? SSS, NBI, di ba? PhilHealth. Ngayon, tinanong ko kay Mrs. kagabi, isa sa pinaka-importante, yung medical, no? Kasi hindi sila tumatanggap ng may sakit, di ba? Sa trabaho. So, ganun kahalaga sa paningin ng Lord, no? Amen? Para bigyan ka, or bigyan tayo ng isang mabigat na responsibility. We are essential sa paningin niya. So, minsan, pakiramdam natin, parang wala naman akong ambag eh, di ba? Ganun tayo minsan eh. Pagka nagsaself-pity tayo, so re-rebukein lang natin. Kasi hindi totoo yun. Pinapaintindi lang sa atin ng kaaway na wala tayong silbi or wala tayong bilang sa kinabibilangan nating groups or communities. But hindi totoo yun. No? You are precious sa paningin ng Panginoon, no? Sa paningin ng Lord. Amen? So, naalala ko yung sabi doon sa isang kanta. Sabi doon sa isang kanta, Lord, who am I compared to your glory? Alam ni Pastor Aisal to. Lord, who am I compared to your majesty? Sabi. Sabi pa doon, I'm your beloved, mapakanta na ako nito. I'm your beloved, your creation. Diba? So, sino nga naman tayo? Sino tayo? Sino tayong makasalanan para bigyan niya tayo ng mabigat na responsibility at para ikaw, Eric, bibigyan ka. Sino tayo? Sa dami-dami ng tao na, diba, na pwedeng bigyan, pero lahat tayo nakikita niya. At sabi nga, di ba, unti mo hibla ng buhok natin, alam niya. Ganon tayo kahalaga sa paningin ng Lord. So, unti-unti nating alamin kung ano yung mission natin, but ganon tayo kahalaga. Amen? So, the Bible gives several reasons for your mission is so important. Your mission is a continuation of Jesus' mission on earth.
as His followers, tagasunod, we are to continue what Jesus started. Amen? We are to continue what Jesus started. Hindi lang tayo pupunta rito kasi, masaya, banding tayo, usap-usap, di ba? Hindi ganun yan. Kaya tayo nandito, it's because this is a part kung paano natin ipinagpapatuloy yung kanyang nasimulan. No? Jesus calls us not only to come to Him, ang ganda nito, but to go for Him. May pagkakaiba po iyon. At yun po ang gusto kong puntuhin. Napakaganda po nito. Ano po yung logic nun? Sa mga estudyante, may mga estudyante tayo dito. College, si ate, college ka na? Graduate na? Senior high? Ayun, senior high. Idari ka. Junior high, saka senior high. So grade 11, gano'n. Tapos grade 12. Tama? Grade 12, alright. Sa mga estudyante, merong mga gantong klase ng attitude. Pumapasok dahil ayaw bumagsak. Yun talaga yung mindset di ba? Papasok ako kasi ayaw kong bumagsak, no? Kahit ayaw kong pumasok, para hindi ako ibagsak ni ma'am or ni sir, basta malaga makita niya ako sa room. Right? May mga ganun, no? Ako kasi ganun ako dati Papasok ako, di ba? Bala na. Sabay na lang tayo sa Agos, di ba? Kung ano man yung ipapagawa. Basta importante, makita ako ni sir. So, ganun. May mga ganong klaseng mindset. Kaibahan naman, dun sa mga estudyante, napapasok ako kasi gusto ko matuto. Papasok ako kasi gusto ko pa madagdagan yung aking nalalaman. God calls us not only to come to Him, but to go for Him. Maraming pumapasok sa trabaho, pero hindi naman nila ginagawa kung ano ba talaga yung kanilang trabaho. Why? Pumasok ka lang, counted na yun, di ba? Nasa sa'yo na, conviction na sa'yo yun, kung gagawin mo ba ng tama yung iyong work, or kung pepetics ka. But most of the time, na naranasan kong mag-work sa supermarket, sa call center, ang dami kong nakakasalamuha talaga as long na makakapetik sila. Why? It's because counted yung kanilang pinasok Di ba? Binibilang yung oras dun As long na nandun sila sa office, as long na nandun sila sa trabaho, susweldo sila ng buo. Gawin man nila 100% or 50% yung trabaho nila, susweldo sila. Maraming ganyan. Right? Jesus calls us not only to come to Him, but to go for Him. Ito pa. Mayroong mga tao, ito, lagi kong na-experience sa panganay namin. So, tinitrain talaga namin siya ng wife ko. No? Merong mga tao na kapag inutusan mo, magligpit ka na ng higaan mo. Ayan, natatawa si tita. Parang may kilala si titang gano'n. Di ba? Magligpit ka na, ayusin mo na yan, yung higaan mo. Di ba? Gigising ng tanghali yan, tita. Tapos pagkagising ng tanghali, magpapain-in muna. Kuha ng cellphone. Baka may notification Tapos utusan mo. Ito maganda dyan. Susunod naman. Di ba? Susunod naman. Pero kung ano lang inutos nyo, yun lang ang gagalawin. May mga ganyan di ba? So, pinagligpit mo na higaan, literal na higaan lang. So, yung panganay ko, madalas ko pong mapagsabihan sa ganyan. May panganay kami, 8 years old, lalaki. So, sabi ko, pag sinabi sa'yo, ligpitin nyo higaan, damay na yun. Buong kwarto na yun kasi ikaw yung huling gumising Di ba? So, maging automatic na yun. Dapat kung ano yung nakikita mong makalat, linisin mo na. Hindi lang kung ano yung sinabi sa'yo. Ligpitin mo nga yung higaan, madumi naman yung sahig. Di ba? So, babalik ulit tayo dun sa Jesus calls us not only to come to Him, di ba? But to go for Him. Do the extra mile. No, wag yung, okay na yan. Huwag tayong ganun. Do the extra mile, no? Remember, you have a mission. At yun yung pinag-usapan natin ngayon. Remember, you have a mission. Di ba? So, ito pa isa. Wag na? Amen. Alright. So, yun. So, tinatawag tayo ni Lord, hindi lamang upang lumapit sa Kanya. Di ba? Tinatawag tayo ng Lord, hindi para lumapit lang sa Kanya, kundi para sumama at sumunod. Right? Ang laki ng pagkakaiba po nun, di ba? Doon pa lang, di ba? Kunyari, sinabi ko kay Daryl, sama ka sa amin sa worship team. Magpiano ka ha?
O ito yung song natin. Diba? Dalawang klase yan. Merong isang pakikinggan niya, Monday to Friday, pakikinggan. Alright, pakikinggan. Habang may ginagawa kang iba, habang pumapasok ka sa school, or habang nagwo-work ka. At meron namang isa, papakinggan niya, at the same time, aaralin niya. Right? Magkaiba, di ba? Dalawang ano yun, dalawang bagay yun. You may have, okay. You may have been unaware that God holds you responsible for the unbelievers. Ang ganda po nito, ha? You may have been unaware that God holds you responsible for the unbelievers who lives around you. Responsable raw tayo dun sa mga tao ngayon, ang mga nakatira sa paligid natin, no? The Bible says, you must warn them so that they may live. If you don't speak out to warn the wicked to stop their evil ways, ang ganda po nito, they will die in their sin. Amen? If you don't speak out to warn the wicked to stop their evil ways, they will die in their sin. Kaya alam nyo, ako po, hindi na ako magbabanggit regarding sa parents, pero sinuwerte ako sa aking talagang napangasawa at sa aking biyanan. Pinalad. Sorry. Thank you. Pinalad. Talagang pinalad ako sa aking wife. Kasi, kapag may nakakalimutan ako at kapag meron po ako maling nagagawa, si Raquel po yung unang, hindi dapat ganun. Mali yun. Kahit sino ma-offend. Ganyan siya. Nakita mo yung meeting, tahimik silang lahat. Nakita mo? Ganun siya. Di ba? Ako po yung mapalad. Talagang, let's say, hindi tayo perfecto. Nobody's perfect. No. We're still living in the flesh. Nagkakasala tayo. But as long na nagpapatuloy tayo sa Lord, natututunan natin kung paano iwasan unti-unti yung mga kasalanan na yan. Why? It's because we have a mission. At hindi natin magagampanan yung ating mission na yon kung tayo patuloy na magkakasala. Amen? Ito pa sabi, kung tayo unti-unting nakakilala na sa Lord, at kung tayo unti-unti nang tumatalima sa kanyang mga inuutos, at meron tayong mga kapitbahay na nakikita nating nagkakasala. Ano ba yung mga halimbawa ng pagkakasala na yan? Ang dami niyan, di ba? If you don't speak out to warn the wicked to stop their evil ways, they will die in their sin. Merong malaking but. But, I will hold you responsible for their death. Yun ang mabigat doon, no? Kapag nag-sink in sa atin talaga yan, uy, patay. Responsable pala ako, di ba? Responsable pala ako. Bakit? Because you are the only Christian some people will ever know. Di ba? Bukod po sa atin, sa ating mga Kristiyano, sino po yung mga kaibigan nila na pwede nilang asahan na magsasabi sa kanila na dapat hindi ganyan. Di ba? Dahan-dahan lang. Oops, medyo sobra na. Dahan-dahan lang. Di ba? So, kung hindi raw po natin sila i-rebuke, meaning to say, ano ba yung other term pag sinabing rebuke, di na natin sila i-correct sa maayos na pamamaraan at hahayaan lang natin silang gawin yung mga bagay na nakagisna nila or nakaugalian nila sa kabila ng nakikita natin na mali na at tayo magsasawalang imik pa rin. We're responsible daw po. No? We're responsible. So sabi dito, napansin na nating mali yung ginagawa ng kapatid, hayaan pa rin natin, no? Ay, hindi titip, baka kasi baka ma-offend. Sa school, ganyan, no? O, ikaw na magsabi kay ganito. Ikaw na magsabi, may ma-offend yan. May magtampo pa sa akin yan, magalit pa sa akin yan. But we're responsible dun sa bawat taong nakakasalamuhan natin. Lalo na't alam natin yung word, no? Lalo na't kung alam natin kung paano i-apply, we're responsible, no? Huwag kayong matakot na ma-judge. Huwag kayong matakot na baka magalit sila sa inyo as long na alam nyong nasa tama kayo, nasa tamang pagde-deliver ng salita. So, yun. Sa worship team, to be honest, very technical po talaga ako.
sa worship team. So, talagang sabi ko nga, wala akong magagawa kapag may nagtampo sa akin. Pero pag mali, talaga pong alam po nila yan. Binabanggit ko po talaga. Merong time na talagang sumusobra na minsan yung delivery ng words, doon napapasok si Mrs. Tapos doon ko na ipapasa kay Pastora. So, yun. Pero pag alam po talaga natin na medyo mali, talagang kakausapin po talaga natin. Kasi tinuturuan tayo eh. Kumbaga, tinuturuan tayo na ito yung dapat na i-apply. But then again, dumarating pa rin tayo sa puntong minsan, sumusobra tayo. Kailangan talaga tayong makinig din doon sa mas nakakataas sa atin. No? So, merong saying na, if you can take the hit, get out of the kitchen. Sabi doon. No? Hindi natin kailangang remember para hindi sila magalit or para hindi sila magtampo sa inyo. Hindi dahilan yon para hindi nyo gampanan yung inyong mission. No? Hindi natin kailangang i-sugarcoat si kapatid. No? Nakita nyo ng mali yung ginagawa. Hindi, okay lang yan. No? Okay lang yan. Diba? Hindi dapat ganun. So, kung nakikita nating sablay na, kunyari, may pamangkin ka na nakikita mong sumasagot doon sa nanay, tapos hayaan mo lang. Hindi, sawayin mo. Sawayin mo. Kasi kalalakhan niya yun eh. Responsible ka doon. Nakikita mo ng mali, magsasawalang imi ka pa. So, meron laging tamang pamamaraan para i-review natin yung taong nagkakamali. And that's one of our mission. No? Para magampanan natin ng tama yung ating mission bilang Kristiyano, akayin natin sila sa tama. Huwag natin silang konsintihin na mali na, magsasawalang imik pa tayo. Amen? So, lagi nating, kumbaga, ilalagay sa neutral yung lahat. Ako kasi, alam ni Raquel, yung aking attitude na talagang kapag alam kong mali na, mainit na talaga yung ulo ko. At siya yung nagsisilbing neutralizer ko. Siya yung umaawa talaga sa akin. At pag nasa kotse na kami, talagang sinasabi niya sa akin. No? Tapos doon ko rin napapagbulay-bulay. Oo nga, ano? Oo nga. Oo nga, ano? Parang ganun. Ha? So, napakahalaga po na talagang magkaroon tayo ng someone na, halimbawa, prayer partner, ganyan, na magpe-pray sa atin. Kasi kung tayo lang, hindi natin kaya talaga. Hindi natin kaya. So, ganyan kabigat yung ating responsibility bilang Kristiyano. So, it is hard to serve God. Why? Kasi, pwede kang i-judge eh. No? Ang bait mo sa loob ng church. Pag nasa school ka, di ka naman ganyan. Ba't pag sa church, ganyan ka? Oh, marami kong na-experience na ganyan. Nung high school ako, Daryl, sa Liceo de Polilan, nakikipagsuntukan ako dun sa labas ng school nung during high school. Tapos pag Sabado at Linggo, vibe ko, nasa church ako. Pero mali pala yun. Mali yun. So, unti-unti tayong binabago ng Lord. Kasi, ibabalik rin kasi sa atin eh. Kung magpapatuloy tayo sa ganong gawain, yung mundo rin ang magbabalik sa atin na, di ba? Pupunta ka ng church. Lunes na naman bukas. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Sige, isang linggong suntukan na naman yan. Di ba? Tapos Sabado, di ba? So, we're so blessed talaga na talagang dinako tayo sa lugar na to at nagkakaroon tayo ng pagkakataon para makakilala yung bawat isa na magbibigay sa atin ng kalakasan. Sabi ko nga kanina kay Kuya Alan, talagang I'm so blessed din kasi nung nagka-banding kami ni Viv sa women's, ang sarap, di ba sabi ko kaya, ang sarap kasama ni sa Valenzuela, ang sarap kasama ni Viv, sabi ko, wala akong kutsara nung kainan. Siya pa kumuha ng kutsara ko na nakakaya. Sabi ko, uy, wala akong kutsara. Tayo siya. Hindi mo lang nagsasabi sa kanya. So, ang sarap, no? Ang sarap sa pakiramdam ng meron kang kaibigan na hindi barkada, hindi tropa, kundi kaibigan na may tuturing na, alam mo nandyan. Alam mo, hindi ka pinaplastic or what. Alam mo, totoo. Yung pinapakita sa'yo. So, ang sarap mag-serve at ang sarap gampanan ng mission natin kung nandun tayo sa tamang society. Amen? Kasi ang hirap eh, di ba? Si Tom Cruise nga lang, di ba? Hirap na hirap siyang gampanan yung mission niya. Dalhin ba naman siya sa Dubai? Di ba? Hindi siya hindi siya aware dun sa culture ng bawat lugar na pinupunta niya. Pero tayo, dinako tayo ng Lord sa church.
pinakilala niya sa atin yung mga tao na nakakilala na rin sa Kanya. Ang gaan sa pakiramdam, no? So, amen. Ganun kabuti ang Lord. Hindi niya tayo bibigyan ng isang bagay, ng isang misyon na alam niyang hindi natin kaya. Right? So, kapag nahihirapan ka sa exam, kasi teacher ako eh. Senior high school saka college teacher ako sa Pulilan. Huwag mong isipin hindi nyo kaya. Kaya nyo yun, kailangan na tutukan nyo ng review. Hindi kayo bibigyan ng teacher nyo ng hindi nyo kaya. That's a fact. Lahat ng ibibigay niya sa inyo, yun rin yung tinalakay niya during your lessons. So, yun. Number 2, what it costs to fulfill your mission. Yung number 1 natin kanina is, ano yung sabi sa number 1 kanina? Yung number 1 po is, the importance of our mission. Ngayon, yung number 2 naman, what it costs to fulfill your mission. To fulfill your mission will require that you required sa atin to para ma-fulfill natin yung mission natin. Abandon your agenda and accept God's agenda into your life. No? 'Di ba? Karamihan kasi sa atin, ako kasama na ako doon. At patuloy akong dinudurog ng Lord. Kasama ako doon sa society na na-experience ko yung ako muna bago sila. No? Alam niyo 'yan, no? Ako muna. Simbaga, ang hirap, 'di ba? Yung kailangan mamatay ka muna sa sarili mo. No? Die to itself para magampanan natin yung mission na itinalaga sa atin ng Lord. What it costs to fulfill your mission, abandon your agenda and accept God's agenda for your life. When we say cost, it means require the payment of. Sabi pa po dyan sa ilalim, you can just tack it on to all the other things you'd like to do with your life. You must say like Jesus, Father, I want your will, not mine. Your yield, your rights, expectation, dreams, plans, and ambitions to Him. You stop praying. Amen? You stop praying selfish prayers. Kapag daw tayo ay nananalangin para magampanan natin yung ating mission, unahin muna natin yung iba. Sila muna. Yun daw po ang dama. No? Sila muna. Stop praying selfish prayers like, God, bless what I want to do. Instead, you pray, God, help me to do what you're blessing. Or parang ganito, Lord, tulungan mo kung maintindihan kung ano yung dapat kong gawin para sa kanila. Sila muna, bago tayo, bago sarili natin. Right? Ang hirap, di ba? No? Ang hirap. No? Kunyari, manonood ka ng sine, ang haba ng pila. Avengers, buntis pa si Mrs. No? Nakikipila kami talaga. Oh. Yung Endgame, pinanood namin sa sinihan. Haba ng pila. Tapos muntik pa siyang mabangga ng mga tumatakbo kasi talaga buntis siya eh. Tatakbo, nagunaan sa upuan. Ang hirap, di ba? Imagine, nasa pila ka. Tapos magbibigay ka ng slot, bibigay mo yung slot mo para may mas mauna sa'yo. Mahirap yun. But it's part of your mission. No? Isa yan sa cost na kailangan mong isacrifice para magampanan mo yung mission. Right? So isuko natin lahat. Sabi dito, yung mission na tinatalakay natin is walang patutunguhan. No? Kung sarili lang natin ang pinapriority natin. Wala to. Kung tayo namumuhay lang para sa sarili natin. So sa worship team, lagi kong sinasabi, pay attention. Ayan, kung sino man po yung gustong mag-member ng worship team, gustong join sa band, lagi kong sinasabi sa kanila, pay attention. No? So, walang mangyayari sa ginagawa natin kung tayo ay halimbawang nakafocus sa ating sarili. We're a team, di ba? Sa isang basketball team, si Bibs naglalaro ng basketball. Sa isang basketball team, hindi pwedeng ikaw lang eh. Di ba? Hindi mo pwedeng ipasa sa sarili mo yung bola eh. That's the reason kaya 5 kayo eh, di ba? Para pasa mo sa iba. Pag hindi po pwede sa'yo, pasa mo sa iba. Teamwork. Sa madaling salita. Amen? So, hindi pwedeng tayo na lang lagi. Hindi pwedeng ako lang. Ugaliin natin na sila muna. Mapalad ang nagbibigay kesa sa tumatanggap. So,
Sila muna. Ulitin ko lang, kami po ay hindi talaga makakalipat on time doon sa aming bahay kung hindi kami tinulungan talaga ni Pastor Raisel. Ayaw niya ipagsabi to. But then again, I'm so proud na sabihin sa inyo talaga because it's a blessing eh. No? We're so blessed talaga. We're so blessed to have her in our lives. Ulitin ko, hindi po ako pinalad sa aking parents but nakatagpo po ako. Sa katauhan ng magulang ng asawa ko, sayang lang, wala na si Ninong Dennis, yung nasirang asawa po ni Pastor Raisel. So, ugaliin po natin na talagang isa pamuhay na sila muna. Kasi mas kailangan nila eh. Ganun po yung ginawa ng Pastor Raisel eh. Sila muna. Sabi niya sa akin, sabi niya sa akin, magkano ba ang kailangan para mapakisamihan yan? Kamusta yung mga bata? Hindi ba kinakagat ng lamok? Natatandaan ko pa yung sinabi niya sa akin noon. Sabi niya gano'n sa akin. Ay, nako. Lord, salamat, Panginoon. Talagang dinako niya kami dito. Kasi 3 taon po kaming nawala sa church na to. Pero gumawa yung Lord para mabalik po ulit kami. Mas mabigat na responsibility. Dati, easy lang. Kasi ang Ninong Dennis po, nung buhay pa, nandito. Siya yung pagod na pagod. Pero nung binalik niya ako, siya namang kinuha ang Ninong Dennis. So talagang ginagampanan ng Ninong Dennis. Sabi ko nga, kahit 1/4 man lang, magawa ko. Masayang-masaya na ako, kotang-kota na ako doon. Mabigat yung responsibility pero masaya. Kasi alam ko, hindi ko ginagawa yan para sa sarili ko lang eh. 'Di ba? Nagiging channel din ako para matuto yung iba. Siguro, nagkakaroon ako ng pagkakamali pag minsan sumusobra ako sa salita. Si Bib, sanay na sa akin. Pero, I'm so blessed pa rin kasi dinala niya ako dito sa lugar na to para i-fulfill yung mission na ibinigay niya sa akin. At hindi ko kaya nang ako lang. Ganon rin, alam ko, sa buhay ng bawat isa sa inyo. Maaaring hindi nyo pa na-discover kung bakit or kung ano. Pero isa lang ang sigurado, meron tayong mission. And that is to preach the gospel. Go. Ikalat natin yung gospel para maging channel of blessing tayo at mas maraming tao pa makakilala sa Lord. Yun lang naman po yung pinupunto dito eh. Huwag nating sarilinin yung kaligtasan. No. Kasi yung kaligtasan para sa lahat. Right? You need to abandon your own agenda. Sabi ni Mrs. Oh, may budget tayo. Sabi niya gano'n. May budget tayo. Sige, bumili ka ng Batman mo. Mag-Shopee ka. Sabi niya gano'n sa akin. Kasi nangongalekta ako ng McFarlane na Batman, laruan, action figure. Sige, magano ka. Tapos, at the back of our mind, okay. Dagdag laruan, dagdag collection. Pero naisip ko din kasi pinaplano namin ni Mrs. na talagang magpundar nung gamit sa worship team. Kasi kailangan po namin ng ear monitoring. Medyo pricey lang. Pero sabi ko, kung iisipin ko, ano unahin ko? Etong laruan, ako lang makikinabang, di-display ko lang. Hindi ko naman pwedeng laruin yan habang nasa bahay ako. At the age of 38, 39 na ba ako? Di ba? Hindi ko pwedeng laro-laro yan. Tawanan pa ako ng panganay ko, di ba? Or yung ear monitoring na kailangan namin sa church. Kasi sa church, tita, pagkakasali po kayo sa Bandays, nagkakaroon po kami ng problem minsan sa communication. Pero pag may ear monitoring po tayo, magkakarinigan na tayo. Kahit maingay yung paligid. So, yun yung pinakita sa akin ng Lord na, wag mo ng sarili mo. Yung iba muna. Kung ano yung ginawang tulong ng Pastor Raisel sa amin. Kaya, nakalipat. Yan. Kaya nalipat kami. Ganun. Isa sa pinakamagandang example. No? Praise God, no, Nay, no? 2 taon na kami sa bahay. Tama ba? 2 taon? 2 taon na. At, hindi naman nakakayang sabihin to eh, kasi totoo to eh. Hindi siya naningil. Kung kailan may pera, saka ka magbayad. Ganon ang usapan namin.
praise God, sa kabutihan ng Lord na ginagawa niya sa, sa ating pastora, no? Talagang, siguro, ang hinihingi na lang niya, yung suporta talaga. So, siguro kung meron po tayong time, suportahan talaga natin, yung gawain. Isa rin yung parte ng ating mission. No? Si B-Boy, laging present yan pagdating sa gawain. So, pag may tanong kayo, youth, punta kayo kay Kuya B-Boy nyo. Laging present yan sa gawain. Laging available yan. Laging online yan. So, ibigay natin yung time natin sa Lord. At the same time, gampanan natin yung gawain natin bilang, yung role natin bilang mabuting anak, mabuting asawa, at mabuting kaibigan, di ba? Mabuting manggagawa, mabuting estudyante. So, yun lang naman yun eh. Preach the word. Kahit sa paunti-unti, gamitin natin yung pamamaraan na yan. Uy, alam mo ba? Nabasa mo na ba to? Mga ganong sundot-sundot lang. Aminin natin sa panahon ngayon, ang hirap mag-share. Lalo na kung regarding sa Bible verse. Pero kung tayo gugustuhin at nanaisin natin, walang imposible. No? Kaya nga sabi sa song ni Darlene Sheck, di ba? All things are possible. No? Walang imposible sa Lord. Kung nanaisin lang talaga natin, kailangan lang samahan natin ng gawa, no? Ng kilos. Amen? So remember, at dito na pa ako magtatapos, there is almost nothing God won't do for the man or woman who is committed to serving the kingdom of God. Again, there is almost nothing God won't do for the man or woman who is committed to serving the kingdom of God. Jesus has promised, Jesus has promised, I will give you all you need from day to day if you live for Him and make the kingdom of God your primary concern. Yung ibon nga po hindi nila pinoproblema yung kinakain nila What more tayo? May kakayanan tayong magtrabaho, may kakayanan tayong kumilos or humasel, mag-online selling, magbenta kung ano man yung mga hindi na importante sa bahay natin. O di ba? Huwag tayong mangamba. Gamitin natin yung kakayanan natin para magampanan natin ang tama yung mission na iniatang sa atin. Mabigat, but again, very honorable yung mission na yon. Lalo na't kung gagawin natin para sa Lord, hindi para sa iba. No? Ang focus natin ng Lord. No? Amen? So maraming salamat po ngayong gabi. Let's pray po. Lord, muli, nagpapasalamat kami sa gabing ito, sa oras na ipinagkaloob ninyo sa amin. Salamat po, Father God. Patuloy niyo po kaming minamahal sa kabila ng aming mga nagagawang hindi maganda. Salamat po dahil alam namin na kayo po yung nag-iingat sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa knowledge and wisdom, sa kalakasang spiritual at physical, Panginoon. Salamat din sa bawat pamilya namin na hindi man namin kasama ngayon, but alam namin, Panginoon, darating yung time, unti-unti makakay namin sila sa church. Gamitin niyo kaming channel of blessing, Panginoon, para maisama namin sila. And soon, makita namin sila nakaupo sa bawat upuan na ito, Panginoon. Maraming salamat po. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi. We ask this in Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong oras. God bless you all. Thank you po. Pray po tayo for our tithes and offering. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa oras pagkakataon nito, Lord God, na kami ay nakapakinig, Panginoon, ng mga salita mo, Lord God. Tunay nga po, Lord God, naman po yung mga word na narinig namin ay mag-manifest po sa aming mga buhay. Lord, isa po sa aming mission, Lord God, na pinagkaloob mo, Panginoon, ay ito ay maging tapat sa pagkakaloob, Panginoon. Hindi Panginoon, na malaki yung hinihingi mo sa bawat isa sa amin. But Lord God, this is only 10%, Panginoon. Napakaliit nito, Panginoon, kung ikukumpara sa 90%, Lord God. Kaya, Panginoon, sa oras at pagkakataon nito, we just ask you, Lord God, to give us a heart, Lord God, na willing magbigay sa iyo, magkaloob, Panginoon, at may balik yung nararapat na para sa iyo, Lord God, na hindi namin ang kailangan pagnakawan ka, Panginoon, kundi, Panginoon, nais mo na
na sabi mo nga po sa salita mo, kung hindi kami mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, hindi mo kami mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Kaya sa oras pagkakataon nito, Lord God, sa bawat tao na magkakaloob, Lord God, ng kanilang tithes and offering, Lord God, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, ang bawat nagtatrabaho, nagnenegosyo, Lord God, at sa mga tao, Lord God, na nag-aaral, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, Lord God. Ikaw ang Diyos na magbabalik nito, siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, Lord God. Ibalik mo, Panginoon. We thank you, Father God. We bless you, Lord. This our prayer and this is our declaration in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Yes. We are made for a mission. Sabi nyo nga po sa katabi mo, you are made for a mission. Okay. Our purpose, ano ba yung purpose natin? Ano po yung purpose natin? Is to fulfill our mission. No? And what is our mission? Sabi kanina ni Bro Prancel. What is our mission? Makikita po natin doon sa binanggit niya kanina na verse, Matthew 28 verse 19 to 20. No, ano 'yon? Ano po ang sabi po doon? Go and make disciple to all nation, baptizing them in the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, and teaching them to obey. Ang alin? Everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Yung promise ni Lord, na kapag pinulfill natin yung ating mission, is to make disciple, also to preach the gospel, surely I am with you to the very end or age of the earth. Kaya kapatid, pag nagtanong sa atin, o ikaw mismo sa sarili mo, dumating ang time, o dumating na nangyari na sa'yo na naisip mo, ano nga ba yung purpose ko? Ano nga ba yung mission ko? Malinaw na malinaw po na pinaliwanag po ng kapatid natin. Hindi po lang po yung purpose o mission natin sa mundong ito is magtrabaho lang na magtrabaho. Magpayaman lang na magpayaman. Minsan nga, lahat na lang ginagawa mo sa pagtatrabaho, pero bakit di ka pa rin yumayaman? No? Kasi kapag wala ang Panginoon sa mga plano natin sa buhay, magtagumpay ka man, pero kulang pa din. Kasi yung kakontentuhan nandoon sa ating Panginoon. Can we all stand? What is our purpose again? Ano po yung natutunan natin? What is our purpose? Kung nakalimutan na. To fulfill our mission. No? And then, aralin po natin, hanggat maaari po, i-ano po natin, i-memorize po natin yung verse na to sa Matthew 28 verse 19 to 20. No? Dahil ito po yung command ng Panginoon sa atin. Ito po yung pag sinabing command, ito po yung utos na dapat po nating sundin. Dahil sabi doon, kapag sinunod natin, lagi natin siyang kasama. Medyo ang buhay man ay hindi, feeling natin ay hindi maganda, hindi komportable, pero bibigyan pa rin tayo ng kapayapaan ng Panginoon kasi kasama po natin siya to fulfill our mission. No? We are made for a mission. Hindi tayo basta nilikha lang ng Panginoon sa wala lang, kundi may dahilan siya. May purpose tayo, may mission tayong dapat gawin. Kung paano ang Panginoong Jesus, yung mission niya, nagawa niya, na-fulfill niya, no, ni Jesus Christ, no, kung bakit siya naparito sa lupa, na-fulfill niya yung mission niya, at iniwan sa atin yon. We need to fulfill that bago tayo makarating doon sa ating patutunguhan na kapiling ng ating Panginoon. So, can we put our hands sa ating mga puso?
At sambitin natin ang bagay na ito. Panginoon, marami man akong pagkukulang. Marami man akong pagkakamali. Hindi ko man alam dati ang aking misyon. Sa oras na ito, humihingi ako ng kapatawaran. At pinanghahawakan ko na magawa ko ayon sa iyong kalooban. Ma-fulfill ko yung mission ko sa mundong ito. Lord, maraming salamat po, Lord. Ikaw po ang Diyos na patuloy na magbigay ng karunungan sa bawat kapatid ko na naririto. Lord, may mga bagay man na dumarating na nakakalimutan namin ano ba talaga yung mission namin. Nakakalimutan namin dahil sa dami-dami na mga bagay na mga kaabalahan na ibinibigay ng mundo na kung saan nakakalimot kami sa pagtawag mo sa amin. Lord, patawarin mo kami sa bagay na ito. At muli, sa oras na ito na na-remind na naman kami kung ano ba talaga yung mission namin sa buhay na ito. Na kung bakit mo ba kami nilikha, bakit ba kami nasa mundong ito. Lord, maraming salamat at ikaw ang nagpukaw sa aming kaisipan. Na hindi lamang pala kami nabubuhay para sa sarili namin, kundi kami ay nilikha mo for a purpose, Father God, para sa kapwa namin. Mahalin ang kapwa namin, kung paano kami nakakilala sa iyo, kung paano mo kami binabago araw-araw. Ganon din, Lord God, na nais namin na maranasan ng aming kapwa, Lord God. Kahit na minsan masakit, O Lord God, yung ginagawa nila sa amin, pero patuloy pa rin namin silang aabutin, patuloy pa rin namin silang mamahalin sapagkat ito yung pagkatawag mo sa amin, na kung paano ikaw na narito, nung time mo, Panginoon, na narito sa lupa, maraming sakit, physical, spiritual, mental, Panginoon, naranasan mo. Pero nanatili ka, Panginoon, nananahimik, at ipinagkatiwala sa iyo ang bagay na ito. Masakit man pisikal, ang mga palo, ang hampas ng mga tao, masakit man emotional, yung mga salita na ibinitawan nila sa iyo. Pero nanahimik ka, nanatili ka. Dahil nais mo na matupad yung layunin mo sa pagparito mo sa lupa, O Lord God. Kaya Lord, maging inspirasyon namin ng bagay na iyon. Tunay nga, Lord, na may mga tao na nakakapanakit sa amin. Pero hindi kami gaganti dahil ikaw, nung nagkatawan tao ka, hindi ka gumanti, Panginoon. Kundi patuloy ka, Lord God, na nagpakumbaba. At patuloy mo ipinanalangin ang mga tao na ito, Lord, forgive them. Dahil hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Ganon din kami, Panginoon. Likhaan mo kami ng puso na mapagkumbaba. Na masabi din namin to, bagamat na masakit na yung ginagawa nila sa amin, manatili pa rin na sambitin namin, Lord, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Lord, kababaan, Panginoon. Alisin mo sa aming mga buhay yung pagiging sensitibo namin, na pag kami nasaktan, Lord, ang nasa isip namin gumanti o magkaroon ng galit, Panginoon. Lord, hindi ganito yung nais mo. Kundi Lord, mahabag, maawa doon sa tao na yon, sapagkat sa ginagawa niya, patuloy siya nagkakasala. Pero kung papatulan namin siya, kami din, Panginoon, ay nandoon sa pagkakasala, Panginoon. Sino ang aakay, Panginoon, kung ganun din ang gagawin namin sa kanila? Kaya salamat, O Lord God, sapagkat meron ka ibinigay sa amin na Jesucristo na para tularan namin, Panginoon. Salamat, Ama. Hindi kami perpekto, Panginoon. Pero Lord, sa bawat araw, sa bawat paglakad namin sa iyo, tinatanggal mo anumang kasamaan, anumang karumihan na meron kami, O Lord, upang maging mabuti kami sa kapwa namin. Kaya salamat, Lord, tumimo sa amin puso at isipan ang mensahe mo sa araw na ito.
Patuloy na tumimo, Lord God. Na paulit-ulit, hindi mo kami nilikha para sa sarili lamang namin, kundi nilikha mo kami para sa kapwa namin, O Lord God. Salamat, Lord, na unti-unti, Lord God, natututo kami. Nababago mo kami, Panginoon. Salamat at ikaw ang Diyos na nakilala namin. Salamat at inari mo kami bilang iyong anak, O Lord. Salamat sa mga pagkakataon na nagkakamali kami, naliligaw kami na landas. Maraming salamat sapagkat may mga tao ka na ginagamit upang kami ay maitama muli, O Lord. Salamat, O Lord God. Lord, ano man ang mga sitwasyon pa na kinakaharap, maging ang bansa namin na ito, wala kaming dapat sisihin, kundi meron kaming dapat na ipanalangin at idulog sa iyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang nagluklok at ikaw ang gagawa ng kaparaanan para maging maayos ang lahat. Ang tanging magagawa lang ng mga anak mo na naglilingkod sa iyo ay ipanalangin ang sitwasyon. Ipanalangin, Panginoon, dahil malaki ang magagawa ng panalangin. Kaya sa inyo namin pinagkakatiwala, anumang nangyayari sa aming bansa, anumang mga kaisipan na gawa ng kaaway, Lord God, mas piliin pa rin namin ang kaisipan na nagmumula sa iyo, Panginoon, na patuloy na magmahal sa aming mga kapwa. Maliman ang kanilang ginagawa, ipanalangin namin na makita nila yung kamalian na iyon. At i-reveal mo lahat ang anuman mga gawa o tactics ng kaaway, O Lord God. Lord, salamat po. Alam namin na mahal mo ang bansang ito at patuloy na pagpapalain mo anuman ang pangangailangan pa. Lord, ikaw po ang siyang Diyos na magkakaloob. Maging Lord yung aming bawat gawain, bawat linggo, bawat Sabado, bawat Huwebes, O Lord God, patuloy na kasihan mo kami ng karunungan ng iyong Santong Espiritu at sa bawat gawain, sa bawat tahanan, Bible studies, Lord God. Ikaw din po ang Diyos na gumabay sa amin, maging sa mga anak mo na naglilingkod, ginagawa yung kanilang purpose, yung kanilang mission, Lord, pagpalain mo ang bawat kapatid. Ano man ang sitwasyon, Lord, na kaya namin, Panginoon, na pagtagumpayan sapagkat ang pangako mo kasama ka namin saan man kami pumunta. Aming Diyos Ama. Salamat po. Salamat po sa magandang mensahe. Salamat sa lingkod mo na ginawit sa araw na ito. Pagpalain mo ang buhay niya, Panginoon, ng kanyang pamilya. O Lord God, at maging ang bawat isa na narito, aming Diyos, pinakakatiwala namin sa iyo na ang patuloy na dala namin, Panginoon, ang pagpapala na kaloob mo, Lord God. Ang katatagan, Panginoon, na anuman ang aming narinig sa oras na ito, Lord, ito ay magsilbing kalakasan ng bawat isa. At Lord, na yung pagtawag mo sa amin para ibahagi ang iyong salita, Lord, ito po yung matutunan namin. Kaya napaka-importante po, Lord, na mag-aral kami ng iyong salita sa uluhin namin ito upang meron kami na ibibigay sa aming kapwa, O Lord God. Sa sino man na lumalapit sa amin, payo na nagbumula sa Biblia ang maibibigay namin. Kaya salamat, Panginoon. Tunay nga po na rumaragas ang pagpapala ay maranasan ng bawat kapatid ko na narito at lalo pang magutom, mauhaw sa iyong mga salita at paglilingkod sa iyo, Ama. Maglilingkod kami ng tapat sapagkat ikaw ang Diyos na tapat sa aming buhay, O Lord. Ang pagpapala, kaligtasan, Panginoon, ay patuloy na maranasan ng bawat kapatid sa aming pag-uwi, sa aming pansamantalang tahanan. Tunay nga po na ang bawat isa na narito ay magsilbing pagpapala aming Ama at maging sa mga kapatid namin na wala sa lugar na ito, dalangin namin na ikaw ang Diyos na nangungusap sa kanila upang sila din po, Panginoon, ay makasama namin sa bawat gawain ng iglesyang ito, aming Ama. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin at ang kagalingan sa mga kapatid na may sakit, ikaw po ang Diyos na magkakaloob nito. Sa iyo lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you. To God be the glory. God bless us all.